Dear Mama Colleen, hellowy po. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Angel mula po sa Binangonan, Rizal, 17 years old. Isa po akong tindera ng tinapa sa palengke. Panganay ako sa 4 na magkakapatid at ako ang tumataguyod ngayon sa aming pamilya. Ako na lang po ang inaasahan nilang kumilos ngayon para may makain kami sa pang-araw-araw. Ang nanay ko kasi meron ng karamdaman, ganun din ang bago niyang kinakasama. 14 years old nang una akong magkaroon ng boyfriend. Itago na lang natin siya sa pangalang Ron. Masaya naman kami ni Ron, Mama Colleen. Tumagal nga kami ng 8 buwan. Nang si Ron ay maagaw ng iba sa akin. Oh, no! Naagaw siya ng malanding si Ella. Masamang-masama po yung loob ko noon. Pinagpalit ni Ron ang 8 buwan namin kay Ella. Sabi ko pa noon, kakarmahin din silang dalawa. Makalipas ang ilang buwan, nabalitaan kong hiwalay na sila. Natawa na lang ako. Gustong bumalik ni Ron sa akin. Pero ayoko na. Sabi ko pa sa kanya, ang bilis ng karma, 'di ba? Para saan pa para magbalikan kami, nagpaagaw naman siya sa iba. 3 taon ang nakalipas. Nabalitaan kong may bagong boyfriend na si Ella. At ang liit ng mundo dahil ang bago niyang boyfriend, tropa ko pa. Oh no! Hindi ko matanggap na sa dami ng babae sa mundo, bakit si Ella pa ang jojowain ng tropa ko na si Ryan? Oo, aminin ko po na may galit pa rin ako kay Ella. Kaya nung nalaman ko na may bago siyang boyfriend, at again, tropa ko pa yung binoyfriend niya, sabi ko sa sarili ko, eto na ang pagkakataon para makaganti ako. Oh no! So ang ginawa ko, siniraan ko ng siniraan si Ella kay Ryan. Naniwala naman si Ryan sa akin. In short, nagtagumpay ako. Naghiwalay silang dalawa at sa paghihiwalay nilang yon, hindi ko namamalayan na nahuhulog na pala ako kay Ryan. Siguro dahil sa palagi kaming magkasama, kaya mas nagkapalagayan kami ng loob na dalawa. Hindi katagalan, naging kami na ni Ryan. Pinakilala niya ako sa kaniyang pamilya. May 5, nung maging kami ni Ryan, May 15, may nangyari sa aming dalawa. Oh no! At yung mga panahon na yon, akala ko okay na okay ako sa pamilya niya. Pero hindi pala. Dahil may nakarating daw sa kanila na may lalaki ako. Oh no! Na may nakakita raw sa akin na may kasama akong iba. Hanggang sa pamilya niya na mismo ang nagpapakalat sa lugar namin ng kung ano-anong maling paratang
andyan yung babansagan nila akong malandi. Tatawagin nila akong POK, POK. Oh, no! At marami pang masasakit na salita. Mamakuli ng mga oras na yon, ipinagtatanggol ko yung sarili ko. Kinakausap si Ryan na sa akin siya dapat na mas maniwala. Hanggang isang araw, nakaramdam ako ng pagkahilo. Laging inaantok. At naalala ko na hindi pa pala ako nagkakaroon. Kaya ginawa ko, pumunta ako ng pharmacy, bumili ako ng pregnancy tests. Nag-PT ako 1 beses. Lumabas 2 guhit. Sabi ko, buntis ako. Sinabi ko ito kay Ryan at sinabi ko rin ito sa pamilya ni Ryan. Gayon din sa aking ina. Sabi ng nanay ko, dapat na panagutan ako ni Ryan. Pero yung pamilya niya, hindi sila naniniwala. At sinabi pang, hindi kay Ryan yan. Mama Colleen, kalat na po sa lugar namin ang mga maling paratang ng pamilya ni Ryan sa akin. Oh, no! Wala pa man silang ebidensya na maipakita. Bali-balita lang daw na nalalalaki ako. Pero patuloy pa rin sila sa pagkakalat ng malisyosong balita pukol sa akin. Sabi ni Ryan, sa akin siya mas naniniwala. Yun ang sabi niya. Pero iba ang pinaparamdam niya sa akin. Hanggang sa nagkabaranggayan na kami. Me versus his family. Oh, no! At after nun, doon na nagsimula na nararamdaman kong lumalayo na siya. At unti-unti, marami na siyang dinadahilan sa akin sa tuwing ninanais ko na magkita kaming dalawa. Isang araw, napagdesisyonan ko na magpa-check up sa OB-GYN para malaman kung ilang buwan na akong buntis. Mag-isa lang akong pumunta ng OB noon, Mama Colleen. Hindi ako nasamahan ni Ryan dahil may gagawin daw siya. Sa pagpunta ko sa OB, nagulat ako sa resulta. Dahil sabi ng OB, hindi naman daw ako nagdadalang tao. Oh, no! Sabi ko, paano nangyari yun? 2 guhit ang lumabas sa pregnancy test na ginamit ko. Though, 1 beses ko lang naman ginawa ito. So to make the long story short, hindi pala ako buntis. Hindi pala. Mama Colleen, nawaw mali ako, hindi pala ako buntis. Sa kabila nito, naghahangad pa rin ako na maayos pa rin namin ni Ryan ang aming unti-unti nang nasisirang relasyon. Nang dahil sa mga paratang paninira ng pamilya niya. Ang masakit lang kasi sa akin, sabi niya, sa akin siya naniniwala. Pero bakit hindi ko na siya maramdaman? 1 beses sabi ko magkita kaming dalawa. Pero hindi siya sumipot. Oh, no! Tapos nagulat na lang ako na binlock niya ako. So gumawa ako ng bagong account
para lang makausap ko siya. This time, nag-reply siya. Ang sabi niya, kaya daw siya hindi nakasipot dahil nag-iinuman sila. Tapos hiniram daw ng amo niya ang cellphone niya at amo niya daw ang nag-block sa akin. Oh no! Hanggang sa napapayag ko na po siya na magkita kaming dalawa. Nagmakaawa ako na ayusin na namin ang relasyon namin. Lumuhod pa ako sa kanya kahit pa na maraming tao sa paligid. Umiyak, nagmakaawa, lumuhod, nakiusap. Pero ayaw niya na. Ang unfair lang kasi nung kami pa, hinahayaan ko po siya na may kausap na babae. Ang tawagan pa nga nila ay love. Oh no! Sabi ko noon, wala akong pakialam kung mambabae ka. Basta hayaan mo lang ako na mahalin kita. Tiniis ko yun. Lahat-lahat. Pero bakit sa kabila ng lahat, mas pinili niyang maniwala sa mga sabi-sabi? Durog na durog ako ngayon. Una, dahil pinili na ni Ryan na tuluyang tuldukan ang relasyon naming dalawa. Pangalawa, dahil kalat na sa lugar namin na malandi akong babae, na ngayon hindi ko na nagagawang magtinda kasi hanggang ngayon hindi pa rin sila tumitigil sa kakachismis laban sa akin. At sinasabihan pa ako ng pamilya ni Ryan na wag na raw akong magtinda dahil nakakahiya raw akong babae. Oh no! Na ultimo si Ryan, kinakahiya na ako. Oh no! Hindi ko na po alam ang gagawin ko, Mama Colleen. Sa totoo lang, kailangan kong magtrabaho pero hindi ko magawa dahil hiyang-hiya na rin ako na humarap sa mga tao. Ako na lang ang inaasahan ng pamilya ko. Gusto ko na rin siyang kalimutan pero hindi ko alam kung paano. Muli, ako si Angel, 17 years old ng Binangonan. At ito ang aking heart-to-heart with Mama Colleen. Real talk! Real talk lang, Angel, hindi ka na talaga niya mahal. Oh no! Sorry, pero kailangan kitang i-real talk, kailangan kitang maalog, kailangan kong alugin ang puso at isipan mo at ipagdiktikan sa'yo, ipagsigawan sa'yo, ipaintindi sa'yo, real talk, hindi ka na niya mahal. Yun lang yung tanging, hindi na kailangan para i-baby ko yung feelings mo. Hindi na para sabihin ko pa na, malay mo naman magkaroon pa ng another chance. Oh no! Hindi na para magbigay pa ako ng false hope sa'yo o para advisean pa kita na, sige, magmakaawa ka pa. Malay mo, magbunga yung pagmamakaawa mo. Hindi na, B. Kasi naniniwala ako na kung talagang mahal ka ng isang tao, hindi na para umabot pa na magmakaawa ka, lumuhod ka sa harap niya, mapahiya ka sa harap ng maraming tao, bumalik lang siya. Dahil kung talagang mahal ka niya, hindi niya na naisin na umabot ka pa sa punto na mapahiya ka. Hindi ka niya ipuput doon sa spotlight na yung mga tao titingnan ka. Sasabihin, ay grabe naman si girl, ay grabe nakakaawa naman si girl. Hindi na para umabot pa sa ganun. Ulitin ko, hindi ka na niya mahal. So please, bitawan mo na ang anumang nararamdaman mo para sa kaniya. Lalo
kung hindi ka na niya kayang ipagtanggol, panindigan sa mga taong mahal niya. Let go and let God. Hindi mo kailangan ng lalaki na hindi ka kayang respetuhin. Pangalawa, sabi mo nga toxic na yung pamilya niya. At ganun na rin siya. So, do not surround yourself with people na hihilahin ka pababa. Ibababa yung self-esteem mo hanggang sa hindi mo na makilala ang sarili mo. Hanggang sa ikukubli mo na lang yung sarili mo sa four corners of your house para lang mawala ka sa paningin ng lahat. Okay? If you have the chance, ngayon actually may chance ka na eh. You have the chance na lumaya sa sakit na idinudulot niya. You have the chance na lumayo sa mundo niya, sa mundo na mapanghusga, sa mundo na hinihila ka pababa. Please grab it. I-grab mo na yan. Pagkakataon na yan eh. Inilalayo ka na ng mga pagkakataon, ng mga sitwasyon sa kanila. Kumbaga marami ng red flags. 'Di ba? Marami ng red flags. Pero lapit ka pa rin ng lapit. Parang apoy lang yan eh. Apoy na hindi mo dapat lapitan kasi masusunog at masasaktan ka lamang. Huwag natin ipagsiksikan yung sarili natin sa isang tao na hindi naman na makita yung value natin. Doon tayo sa tanggap tayo kung sino tayo. Hindi mo kailangang mamalimos ng pag-ibig. Mahalin mo ang sarili mo. Alam mo, number 2 lesson na natutunan natin dito mga ka-winner, hindi rin talaga maganda yung gumaganti ka sa kapwa mo, no? Oh no! It is never right na gumanti tayo sa kapwa natin. Kasi ano bang pwede natin makuha sa pagganti? Nakukuha ba talaga natin yung peace of mind na hinahanap natin? Do we really get yung hustisya na hinahanap natin? Alam mo, instead of getting revenge, instead na, gaganti ako dito kasi ginagawa ko eh. Tinantado ako eh. Diba? Instead na hayaan mo na lamunin ka ng galit sa puso mo. Diba? Ipagdasal mo na lang. Na sana kunin na siya ng kalaban ni Lord. Charot! Charot lang. Hindi, ipagdasal mo na lang. Ipagdasal mo na sana maging tuwid yung landas ng taong niloko ka, 'di ba, sinaktan ka, at sana ipagdasal mo rin na bigyan ka ng pagpapatawad. Kasi the forgiveness naman, kapag you were able to give that forgiveness sa mga taong nagkasala sa'yo, ang totoo niyan, pinapalaya mo yung sarili mo sa mga bigat na dinadala mo. You are freeing yourself doon sa mga nagpapabigat ng buhay mo para hindi ka makausad sa buhay. You are unloading yung mga bigat na yon. Kumbaga isipin mo, para kang isang bag na may mga bato. At yung mga bato na yon, kaya hindi ka makaakyat sa top, sa pinakatuktok, dahil yung mga bato na yon ang naghihila sa'yo pababa. Yung mga bato na yon na hindi mo kayang i-let go. So for me, just let go. Yung mga bato na yon, isipin mo yun yung mga tao na nagpapabigat sa'yo, i-let go mo sila and then padayon ka, let God. Again, sabi mo, ikaw na rin ang nagsabi na kailangan ka ng pamilya mo. Ikaw na lang ang inaasahan ng pamilya mo. Ikaw na rin ang nagsabi na you are the breadwinner. So instead of focusing na hindi na ako makalabas kasi nahihiya na ako, hindi ko na kayang humarap sa ibang tao kasi sirang-sira na ako. No! You can prove them wrong. Sa pamamagitan ng patunayan mo na kahit anong binabato nila sa'yo, hindi ka dapat maapektuhan kasi alam mo ang totoo. That you are not hiding the truth. Alam mo na ikaw yung biktima dito. Alam mo na hindi ka nagloloko. Alam mo na hindi ka nanlalalaki. Alam mo na from day one, ikaw ang biktima.
from day one, naging totoo ka. Kaya nga minsan kanina habang hinahanda ko yung letter mo, ang daming tanong sa utak ko, bakit ka mahihiya? Kung alam mo na wala kang ginawang kasalanan. Unless meron. Although tinanong ko sa'yo kanina yan, alam mo yan, chinat kita, wala ka ba talagang ginagawang kakaiba? Mamakuling wala po talaga. Totoo po talaga na hindi ako nanlalalaki. Talagang yung mga taong nakapaligid lang sa akin, grabe nila ako siraan, grabe nila ako pagbintangan, kung tawagin nila akong POK, wagas, parang wala nang bukas. Oh, no. O sige, I believe you. Because you said so. I believe you. Kasi aminin rin naman natin, real talk din naman, no? May mga tao talaga na kapag kainggit, hindi magawang pumikit. May mga tao na kapag kainggit, gagawa ng kwento, masira ka lamang sa ibang tao. Oh, no. May mga ganyang tao, diba? Pero again, if you know the truth, hindi mo kailangan magkuble kung nasan ka ngayon. Lumabas ka, ipakita mo sa mundo na ginagago ka man nila, patutunayan mo na ikaw ay matino. The more kasi na nagtatago ka, for me, akin lang to. The more lang na parang binibigyan mo ng katotohanan yung mga ibinibintang nila sa'yo. So go out, face them, lalo na kung alam mo yung totoo, patunayan mo na kaya mong bumangon despite ng mga bashers sa paligid. Gawin mo tong instrumento para mas lumaban ka sa buhay. Patunayan mo na babangon ka at dudurugin mo sila. Parang teleserye lang, no? Diba? The more na pinupukol tayo, ito lang ang gusto kong ipa-realize sa'yo. The more na pinupukol tayo, the more na mas dapat nating iparamdam sa kanila na ikaw ang totoo dito, ikaw ang biktima dito, at hindi ka magpapagupo. Okay? Anong kailangan mong, paano mo sisimulan? Ang gawin mong motivation, yung sinabi mo, ako na lang ang inaasahan ng pamilya ko. Hindi importante yung sasabihin ng ibang tao, yun ang lagi mong tatandaan. Focus on what matters. Focus on who matters. Don't mind yung mga sinasabi ng ibang tao, wag mong pansinin sila. Ang pansinin mo, wala na kayo makain sa hapagkainan. Oh, no. Wala nang naghahanap buhay kasi, di ba nagkukulong ka sa kwarto ninyo? No. Stop that. Prove to them na mali sila. And let go that guy. Yang guy na noon pa pala, niloloko ka. Yang guy na habang kayo, may tawagan pa siya na love. Oh, no. Hindi yan ang tamang tao para sa'yo. Number 2, kung tutuusin, nagalaw ka niya. Kung tutuusin, pwede yung makasuhan eh. Alam mo kung bakit? Ilang taong ka? 17? Sabi mo, 21 siya? Pwede siya makasuhan. Kasi siya nasa tamang edad na pero ikaw minor ka pa na maituturing. You are not yet in the legal age to have tsurva. Diba? Kung tutuusin, pwede mong kasuhan. Kahit pa sabihin niya na, bakit? May consent naman niya nung may nangyari sa aming dalawa. Hindi pa rin. You are still minor. Mas alam pa rin niya yung tama at mali. Para i-persuade niya yung utak mo na may mangyari sa inyong dalawa. But thank God, congratulations, hindi ka buntis. Mas madali para makapag-move on, makapagpatuloy sa buhay. Basta yun na lang ang masasabi ko, okay? I will leave the other sausaw sa ating mga ka-winner. Ano pa yung mga sausaw ninyo? Dahil sa ating pagbabalik, ikaw naman ang bibida. Ikaw naman ang Maji. Speak from your heart. Anong masasabi mo sa kwento ni Angel dito sa Heart to Heart with Mama Colleen.